may nadidinig po tayo na Sara at Bam Aquino sa 2028. Uy! Matindi yan. Duterte Aquino? Kung merong Duterte Marcos before, ngayon Duterte Aquino, usapan natin yan. Nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands. Posible ring arestuhin ang ayon sa International Criminal Court o ICC ay mga co-perpetrators o kasabwat sa madugong Duterte drug war. Kung si Senator Bam Aquino raw ang tatanungin, kung tutuusin ay dito dapat sa Pilipinas ginagawa ang mga pagilitis sa kanila. Sangayon din naman ako talaga sa sinabi nito si Bam Aquino na hindi dapat tayo hawak sa liig ng ibang bansa. Ang problema sa atin, itong si Bongbong Marcos at saka mga dilawang tae na mga kasamahan mo, Bam Aquino, kain suka. Diba? Sinuka nila si Bongbong Marcos tapos hawak sa liig ng Amerikano. Hawak pa sa liig ng ICC ng ibang bansa. Lalo't nandito rin naman sa bansa ang mga biktima. Maganda raw na dito mangyari ang paghahanap ng hustisya, pero giniit din ni Aquino na nirerespeto niya ang proseso ng ICC. Tumaas naman ang kilay ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa sinabing niya ni Senator Bam. Vuelta ni Trillanes, nagbibida-bida ngayon ang senador na may malasakit kuno sa mga biktima ng drug war, pero wala naman daw ginawa nung kasagsagan ng umano'y Ayan, eto, nagbibida-bida raw si Bam Aquino, sabi ni Trillanes. Eto, panawagan ulit sa Dilaw. Kung meron kayong kukuhaning kasama nyo, yung may ambag, si Risa at si Trillanes, liability po yan sa inyo. Hindi nga nanalo etong si Trillanes sa Caloocan na mayor. Walang maiaambag sa Dilaw yan. Walang maiaambag sa pink. Kung ano man ang kulay na gusto nyong gawin, kayong mga nandya dyan, walang maiaambag si Risa at saka si Trillanes sa inyo. Ba't hinahayaan nyo magsalita yung ganyan? Si Bam, kahit ayaw natin sa kanya, alam nyo, Aquino pa rin. May hatak yan. May boses yan. May bilang yan. Si Risa, si Trillanes, walang hatak, walang boses, walang bilang. Extrajudicial killings. Tanong pa ni Trillanes kung totoong naniniwala si Senator Aquino na sa Pilipinas dapat litisin ang mga EJK cases, kinasuhan niya ba si dating Pangulong Duterte at iba pa nitong kasabwat noong panahon ng war on drugs? Dagdag pa ng dating senador, nagpapapogi lang ba sa Duterte supporter sa Senator Bam kapalit ng mga nagsasakripisyo? Insensitive daw yan at napaka-unfair. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw Ate, balikan muna natin ito ha. Nagpapapogi daw, hindi kinumpleto nung News 5 Nagpapapogi lang sa mga DDS yan. Hindi nyo ba naisip? Pwede rin Duterte, Bam Aquino, di ba? Malakas yan. For sure. Pag nagkaroon ng Duterte, Aquino, may problema ang Marcos. Hindi ko sinasabing sang-ayon ako. Pero ang sinasabi ko lang dito, posible. Di ba? Sa katunayan, ayoko ng Duterte, Aquino. Ayaw ko yan. Kasi sa tingin ko, kaya namang manalo ni Sara ng walang Aquino. Pero, pumupustura din ang Bam sa Duterte. Ha? Tatandaan natin, isa sa malaking problema natin, Marcos. Para tuluyan na matigbak yan. Pero ako, ibang gusto kong katandem ni BP Sara. Hindi si Robin, hindi si Amy. Saka ko na ilalabas sa tamang panahon. Dahil daw sa sinabi ni Aquino, napatunayan daw na nagsasabi ng totoo si Trillanes sa pahayag niyang hindi raw isusuko ni dating VP Leni Robredo si Duterte sa The Hague. Nabash pa nga raw siya noon ng supporters sina Aquino at Robredo. Ganito rin ang naging sentimiento ni dating Commission and Audit Commissioner Heidi Mendoza. Giit niya, ignorante ang senador kung bakit may ICC. Malamang daw, hindi kayang tumaya ng mga biktima ng EJK kung dating Pangulo ng Pilipinas ang kalaban. Masyado raw insensitive ang Alam mo, kita mo, ginugulo kay ni Trillanes. Binabanatan ni Trillanes si Leni dahil ayaw daw isuko ni Leni ang PRRD sa ICC. Bakit kayo ginugulo? Ang malakas sa inyo, yung Leni, tsaka Bam. Let's accept it. Hindi si Trillanes, hindi si Heidi Mendoza. Mga walang boses yan. Hindi si Risa Ontiveros. Ilabas nyo sa picture, pagkakakitaan lang kayo ng mga yan. ang senador. Madali raw sabihin yung ideal, lalo na kung hindi naman daw kasama sa laban. Ilang beses sinubukang kuhanan ng pahayag ng News 5 si Senator Bam Aquino. Sir, could you get your comment kay Senator Trillanes lang? Unfair daw yung sinabi ninyo na dapat dito litisin. We're going to mass. Answer it. We have a statement already. On cam, sir. Reaction, sir. We have a statement already. Bakit unfair
kung si PRRD dito lilitisin. Una, Pilipino. Pangalawa, dapat dumaan sa due process. Sige, kung gusto nyo padala sa dahig talaga, dapat padaanin muna sa due process sa Pilipinas. Ikinidnap lang, basta-basta itong si PRRD papuntang dahig. Alam mo, ang problema kay Trillanes, parang gusto niya umikot ang politika, umikot ang ekonomiya doon sa pag-eliminate kay PRRD. Hindi po iikot ang sikmura ng taong bayan. Hindi po magkakatrabaho ang taong bayan. Hindi po gaganda ang ekonomiya natin. Hindi gaganda ang politika natin. Doon lang sa pagpapatalan nyo kay PRRD sa dahig. Ang problema itong si Trillanes, parang masyado siyang kinain nitong kanyang pagpupursu na ipadala si PRRD dyan. Parang wala na siyang buhay. Get alive, Trillanes. Eto, tapating kita, Trillanes. Irrelevant ka na kasi para kampihan ka ng dilaw. Wala ka ng boses. Wala ka ng bilang, Trillanes. Diba? Ginagamit mo ang taong bayan para sa iyong kapakanan. Dahil alam mo, laos ka na. Dahil alam mo, pag nanalo ang Duterte, may problema ka. Yung problema mo yun. Huwag mong idamay ang taong bayan. Huwag kang iyakin. Ha? Yung iyak mo yun. Walang kinalaman sa sikmura ng taong bayan. So, iiyak mo lang yan. Huwag mo na kaming idamay, mga Pilipino. Pakibasa na lang yung statement natin. Pero sa mga oras na ito, wala pang natatanggap na statement mula sa kanyang opisina ang Senate reporters. Si Senator Risa Hontiveros naman, na kaalyado ng senador, suportado ang kaso sa ICC. Hahayaan na lang daw niya na si Aquino ang magpaliwanag ng kanyang sarili. Masasabi ko lang ay para sa aking sarili na kaya ko sinusuportahan yung pinag-uusapang posibilidad na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court o bilang signatory muli ng Rome Protocol. Kaya ko mula sa panahon ni na Kian de los Santos, si Kulot, si Carl at iba pang mga EJK victims, sinusuportahan yung panawagan ng kanilang mga naulilang pamilya. Isipin mo yan, no? Si Trillanes, para maging relevant, si PRRD pinag-iinitan. Ito naman, parang ang ginagahasa niya si Kian de los Santos. Ginawa niya ng palabigasan yun para siya maging relevant. Ang lupit ng konsensya ng ali na to, no? Ayaw niyang patahimikin yung patay. Kunwari, pinaglalaban niya. Grabe konsensya. Mga naulilang pamilya. Bagamat hindi pa raw niya nababasa ang post si Trillanes laban kay Senator Bam, itinuturing daw ni Hontiveros na kaalyado ng oposisyon ang dating senador. I do consider him an ally and a friend. Kaya binibilang ko siya at kanyang partidong magdalo sa hanay ng oposisyon. Sabihin mo, dalawa kayong kikita dyan. Kasi dalawa kayong walang boses, dalawa kayong walang impluensya, dalawa kayong walang maiaambag sa dilaw, pero pag nakapasok ka at pinasok ka niya, parehas kayong kikita. Siyempre, bawat eleksyon may kita yan. Huwag nga tayong maglokohan. Anong ambag nyo sa dilaw? Wala. Wala kayong followers. Hello. Babanatan nyo pa sila, Bam. Ang baba na nga ng followers nyo at sila na nga yung natitirang may followers kahit papaano, tong Lenny tsaka si Bam, ginaganyan nyo pa.